Libo-libong piso ang madalas na halaga ng pagrenta ng condo unit. Pero sa Quezon City, merong 800 piso lang kada buwan. Yun nga lang, piling pamilya lang ang mapagbibigyan na umupa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. May 2 kwarto at mayroon pang sariling kusina at palikuran. Ito ang mga condo unit na mapupunta sa higit 300 pamilya sa Quezon City. At ang pinakamaganda rito, 800 piso lang ang upa kada buwan. Fully furnished na po siya. Pag pumunta po yung tao po doon, titira na lang, magdala lang po sila ng unan sa kahigaan, pwede na po. Nasa 53,000 daw ang aplikante sa abot kayang pabahay sa ilalim ng Q-Citizens Urban Deca Homes Housing Project. Kaya para walang dayaan, gumamit ng electronic raffle sa pagpili ng beneficiaries na naka-live stream pa online. Isa sa maswerteng napili si Jeanette. Malaking tulong daw ito sa kanyang pamilya. Medyo malaki-laki po na upahan namin doon, 7K yung upa kasi no choice na po kami. Ang mamahal po talaga ng rentahan. Layunin ng programang ito na mabawasan ang informal settlers sa lungsod na aabot ng 214,000 ayon sa Housing Community Development and Resettlement Department ng Quezon City. Ang beneficiary galing sa pamilyang may 4 hanggang 8 miyembro at may monthly income na hindi bababa sa 15,000 pesos. Renewable tuwing 3 taon ang kontrata sa pagrenta, ngunit hindi lalampas ng 25 years. Ang ordinasyon namin, meron kami every 3 years na reassessment. So pag nakita namin na yung nakatira ay may kakayanan ng bumili o magkaroon ng ownership, i-repair na po namin sila dun sa mga pabahay namin. Ang mga rental housing units na ito ay binili ng Quezon City Government mula sa mga private developers sa pamamagitan ng negotiated sale. Prioridad ng programa ang mga residente ng Quezon City na wala pang sariling bahay, mga empleyado ng pamahalaan at alinsunod sa ordinansa ng lungsod ay kasama rin dapat ang mga solo parent. Ang Quezon City, meron po kaming ordinansa na nire-require po ang lahat ng housing project ng lungsod ay dapat 10% doon ay manggagaling sa solo parents. Sa halagang 800 pesos kada buwan, hindi lang bahay ang uuwian nila. May baon pa silang pag-asa para sa mas matibay at maayos na kinabukasan. Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang 800 peso per month na kondo kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, kailan inanunsyo ang raffle para makakuha ng kondo na yan? Pops J, nagpaparaffle na talaga sila ng mga condo units. No, hindi lang actually condo, mga apartment units. No, itong paraffle na ito mismo, itong 300 plus na nakakuha is niraffle ito last March 26. No, so medyo bago pa. So yung ibang mga nakakuha or mapapalad na nabunot sa raffle na ito, kailangan pa nila ayusin yung kanilang mga requirements para talagang sila yung tumira doon. March 26 baka mo? March 26. Di malapit na bago mag-eleksyon ng Mayo. Hindi ba sila napupulaan ng LGU na parang nalalapit ito dun sa paparating na halalan? Pops J, matagal na daw kasi talagang, isa kasi talaga sa problema ng Quezon City is yung informal settlers. No, doon nga, base nga doon sa kanilang tala, nasa 200,000 plus yung informal settlers sa kanila. And isa nga talaga ang Quezon City na talagang dinadayo ng mga talagang tao dahil napakalaking syudad. No, napakalaking lungsod, no, Pops J. So, yun talaga yung gusto nilang mabawasan. No, magkaroon ng bahay. Magkaroon ng bahay. Maka-afford sila ng medyo murang renta. Tama ka dyan, Pops J. Dahil usually kasi, Pops J, yung renta, base doon sa ating nakausap na beneficiary, nasa 6,000 to 7,000 per month. So, malaki talagang bagay para sa kanila, Pops J. Ivan, nasa 300 na pamilya ang makakakuha ng kondo. Saan ba nakatira ngayon ang mga pamilyang yan? Pops J, halo-halo no? May mga informal settlers. Basically, lahat sila ay walang sariling pag-aaring bahay, walang lupang pag-aari. No? So, yun talaga isa doon sa criteria ng pabahay na ito, no? Pops J, wala dapat na connected na plus kailangan din nila, Pops J, kailangan may tinitarget kasi silang 15,000 na monthly income. Dahil kailangan nga nila masustain yung itong 800 pesos na renta. Na renta kada buwan. Kada buwan, Pops J. Ivan, hindi lalampas ng 25 years ang kontrata sa pagrenta. After 25 years,
wala na rin yung 800 pesos per month. Pops J, basically kasi every 3 years nagkakaroon sila ng reassessment. Oo. No? Every 3 years kung nakita nila na itong pamilyang to na nakatira dito sa 800 pesos per month na condo unit. Afford na nila ng ay mas mahal. Afford na nila mas mahal. I-recommend na sila para sa isa pang pabahay mismo. Oo. No, itong pabahay na mismo to, Pops J, Level up naman. level up pero sa kanila na talaga to mismo. So mabibigyan na sila ng title at saan sila na mismo may-ari. Ito kasi nga pabahay na ito, Pops J, meron nga every 3 years i-reassess nila, tingnan nila kung capable ka na bang tumayo sa sarili mong paa or hindi pa, Pops J. Nakausap mong isa sa mga nanalo dun sa raffle, ano? Nakalipat na ba sila? Gaano sila karaming titira doon sa condo? Pops J, yung nakausap Move-in natin, ready na yung mga units. tama ka dyan, Pops J. Move-in ready na yung mga units. Yung sabi sa atin, magdala na lang ng unan at pwede nang tutulugan. Ganun ba? Ganun na, Pops J. Oo. Pero syempre, kailangan muna na, may mga requirements muna nga hinihingi sa mga beneficiaries, no? Para mapatunayan na sila ba talaga to, ganito, ganyan. Plus, base doon sa nakausap natin, Pops J, no, nasa 6 na katao yung titira dito nga sa 2-bedroom units na 2-bedroom unit na ito, Pops J. Kasi isa nga yun dun sa requirement ng LGU is dapat hindi bababa sa 4 at hindi lalagpas ng 8 yung titira doon sa unit 10, Pops J. Maliban sa renta sa mga condo, meron bang association dues na babayaran na din ba nila yun? Yes, Pops J, no? So, itong 800 pesos, rent lang yon, no? Plus, meron pang association dues. Since, Baka may mga hidden charges dyan. ito naman, Pops J, itong Oo, association dues is Oo. dedirekta naman to dun sa pag-maintain Ang management ng management ng building. building. Kasi itong mga building na to, Pops J, may mga elevators, may kompleto. may mga personnel. So, kailangan talaga nilang magkaroon ng association fees. Tinanong ko, magkano naman, sir, kung masyadong mataas. Kasi ang estimate nila, kasama na yung renta, nasa 2,500 per month yung magagastos nung isang pamilya. Kasama rin yung association dues, Pops J, saka yung rent mismo. Pero, unfortunately, yung parking pinag-uusapan pa nila kasi isang malaking bagay din yung nausapin, yung parking. Kung afford doon. mo ang kotse, bakit ka naman papayagan magrenta ng 800 pesos per month? Ayun nga, Pops J, isa yun sa iniiwasan nila, no? Saan mo ipapark yung Mercedes-Benz mo? Ganun ba? Hindi naman. Ayun nga, Pops J, Oo, yun yung iniiwasan nila na Oo. Baka may beneficiaries na makakuha na may sasakyan, may kaya. No? So, yun talaga yung kailangan nila sa lain talaga, Pops J, yung para mapunta talaga sa mga nangangailangan. kung beneficiary ako, tapos iparenta ko yung condo, mababantayan ba ng LGU yan? Yes, Pops J, no? Chine-check nila kasi yung nakapangalan sa'yo lahat plus yung kung sino talaga yung titira Oo. doon sa mismong condo. No? So, make sure nila na talagang kung sino yung nakalista dito, sila yung titira. So, Okay. para maiwasan kasi yung subleasing yung tawag, Pops J. Okay, saktong-sakto, malapit na eleksyon. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.